There is a provision in the 1987 Constitution that is precisely intended para doon sa mga pinanganak under the 1935 Constitution. Nakalagay po doon na kung pinanganak ka by a Filipino mother at nag-elect ka ng Philippine citizenship, you are deemed a natural-born citizen. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. Sa episode natin ngayon, ang politikong pag-uusapan natin ay si Joey Uy. Kasi kung maaalala nyo, dinisqualify ng Commission on Elections si Joey Uy bilang congressman ng 6th District ng Manila dahil hindi daw siya Pilipino. Kinansela ng 2nd Division ng COMELEC ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy na kumandidato bilang kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila, mahigit isang buwan matapos siyang maiproklamang nanalo sa naturang posisyon. Sabi ng desisyon, issue ng citizenship ni Uy ang naging ground o dahilan ng kanyang disqualification. Kaya ang issue natin ay ang disqualification case ni Luis Chua Uy o mas kilala sa pangalang Joey Uy. Pero bago natin gawin yun, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Joey Uy. Sa isang interview, kinuwento ni Joey Uy na pinanganak siya noong March 15, 1962 sa Santa Mesa, Manila at ang nanay niya ay natural-born Filipina. Sir, are you a natural-born Filipino? Yes. Why? Can you explain why? Actually, I was born in March 15, 1962 sa Santa Mesa, Manila. And ang mother ko is Pilipina. Dahil mother ko Pilipina naman, so dito ako pinanganak, dito ako lumaki. So eventually, nagpakasal naman ang nanay ni Joey Uy sa isang Chinese citizen. In fact, hindi naman tinatanggi ni Joey Uy ang kanyang tatay ay natural-born Chinese. Naging naturalized Filipino lamang ang tatay ni Joey Uy nung 5 years old na si Joey Uy. Filipino Yeah, citizen. but your father is Chinese, sir, and he was naturalized when you were 5 years old. Tama po ba yung ganung facts? Hindi nagtagal, pumasok na si Joey Uy sa politika. At noong May 12, 2025 election, si Joey Uy ay tumakbo bilang representative ng 6th District na Manila kung saan kinalaban niya ang incumbent congressman na si Benny Abante na sumikat dahil isa siya sa chairman ng Quad Committee ng House of Representatives. As a result, nakakuha si Joey Uy ng highest votes amounting to 64,746 habang si Benny Abante naman ay nakakuha ng second highest votes with 63,358. So naturally, si Joey Uy ang iprinoklama ng COMELEC bilang congressman ng 6th District ng City of Manila. That after such land pass, it appears that Uy Joey Action 64,746 votes for the office of Member of House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member of House of Representatives of NCR City of Manila, 6th Legislative District, Province of NCR, Manila. At noong May 26, 2025, nag-oath na siya as representative ng 6th District ng Manila sa harap ng Executive Judge ng Regional Trial Court. at saka nakapag-take out na rin po ako. Pagkatapos ko ma-proklama ilang araw, nag-take out na rin po ako sa Executive Judge sa Manila. Ang problema, nakapag-file na pala ng petition si Congressman Abante sa COMELEC para bawiin ang proclamation ni Joey Uy bilang representative ng 6th District of City of Manila. Ayon kasi sa Section 6, Article 6 ng 1987 Constitution, natural-born Filipino lang ang pwedeng ma-elect bilang congressman. Ang argument ni Abante, hindi daw natural-born Filipino si Joey Uy, kaya disqualified siya bilang 6th District Representative ng City of Manila. Sinasabi ng ating saligang batas na dapat siya ay natural-born Filipino citizen. Kaya yun ang issue, yun ang talagang constitutional issue. Is he really a natural-born Filipino citizen? At ang findings ng ating COMELEC ay he is not a natural-born Filipino citizen. Unfortunately for Joey Uy, kinatigan ng COMELEC ang petisyon ni Abante. Dahil dito, tuluyang dinisqualify ng COMELEC si Joey Uy bilang representative ng 6th District ng Manila. Dito na nagsimula ang issue dahil ayon sa COMELEC, nung nagpakasalang nanay ni Joey Uy sa isang Chinese national, naging Chinese citizen na daw ang kanyang nanay. Kaya, hindi natural-born Filipino si Joey Uy. Pakinggan natin ang statement ni COMELEC Chairman George Garcia. According to the respondent, he got his citizenship from the mother being a Filipina. But likewise, sa jurisprudence before pa, that if a Filipina will marry a foreigner, the Filipina becomes a foreigner.
Kaya, nag-file si Joey Uy ng petisyon sa Supreme Court upang baliktarin ang desisyon ng COMELEC at ideklara siyang muli na representative ng 6th District ng Manila. So, pag-aralan natin kung natural-born Filipino nga ba si Joey Uy at kung hindi, dapat bang umupo si Benny Abante bilang congressman ng 6th District ng Manila. Bago natin simulan ng ating discussion, mag-define muna tayo ng mga terms para hindi tayo malito. Ayon sa Article 4, Section 2 ng 1987 Constitution, ang isang natural-born Filipino ay yung mga Filipino citizens since birth nang hindi kinakailangang gumawa ng anumang hakbang upang makuha o maperpekto ang kanilang Filipino citizenship. Bukod doon, natural-born citizen din yung mga pinanganak bago mag-January 17, 1973 mula sa mga Filipino mothers at nag-elect ng Filipino citizenship upon reaching the age of majority. On the other hand, sinabi ng Supreme Court sa kasong Bengson versus House of Representatives Electoral Tribunal na ang naturalized citizens ay yung hindi Pilipino since birth at kinailangan nilang gumawa ng hakbang para maging Pilipino. Para malaman natin kung natural-born citizen nga ba si Joey Uy, kailangan natin malaman kung ano yung definition ng natural-born Filipino ayon sa umiiral na Constitution nung taon na siya pinanganak. Kasi sa modern government ng Pilipinas, nagkaroon na tayo ng 3 constitution. Yung una yung 1935 Commonwealth Constitution, yung pangalawa yung 1973 Constitution, at yung pangatlo yung 1987 Constitution. At ang bawat constitution ay may sariling definition kung sino ang Pilipino. Halimbawa, ayon sa Article 4 ng 1935 Constitution, may 5 klase ng Pilipino. Ito yung mga citizens ng Pilipinas nung ipinatupad yung 1935 Constitution, yung mga pinanganak sa Pilipinas bago ipatupad ang 1935 Constitution mula sa foreigner na magulang na na-elect sa public office, yung mga Pilipino ang tatay, yung nanay nila ay Pilipino at pinili nilang ma-elect bilang Pilipino upon reaching the age of majority, at yung mga naturalized na Filipino. Pero sa 1973 Constitution, 4 na lang ang klase ng Pilipino. Yung Filipino citizen nung pinatupad yung 1973 Constitution, yung nanay at tatay ay Pilipino, yung mga nag-elect bilang Pilipino ayon sa 1935 Constitution, at yung mga naturalized na Filipino. Ang 1973 Constitution din ang unang nag-define kung ano ang ibig sabihin ng natural-born citizen. Pagdating sa 1987 Constitution, ginaya nito ang 1973 Constitution pagdating sa definition kung sino ang Filipino citizen. Ayon sa Section 1, Article 4 ng 1987 Constitution, ang mga sumusunod ay Filipino citizen. Una, yung Filipino citizen nung pinatupad yung 1987 Constitution. Pangalawa, yung nanay at tatay ay Pilipino. Pangatlo, yung mga pinanganak bagong mag-January 17, 1973 at nag-elect bilang Pilipino upon reaching the age of majority. At yung pang-apat ay yung mga naturalized Filipino. Kapansin-pansin din na ginaya ng 1987 Constitution ang 1973 Constitution pagdating sa definition ng natural-born citizen. At ito nga, yung mga Filipino citizen since birth na walang ginagawang hakbang upang makuha o maperpekto ang kanilang Filipino citizenship. Sa kaso ni Joey Uy, since pinanganak siya noong March 15, 1962, ang mag-a-apply sa kanya ay yung 1935 Constitution kasi hindi pa naman effective ang 1973 Constitution noong panahon na yun. Ayon sa petisyon ni Joey Uy sa Supreme Court, since ang tatay niya ay Chinese at nanay niya ay Pilipino, siya daw ay Pilipino ayon sa paragraph 4 ng Article 4 ng 1935 Constitution. So balik tayo sa issue. Kapag ang isang Pilipina nagpakasal sa isang foreigner, automatic ba na mawawala ang kanyang Filipino citizenship? Sa kasong Commonwealth of the Philippines versus Baldelio, under the 1935 Constitution, sinabi ng Supreme Court na hindi mawawala ng citizenship ang babaeng Filipino kapag nagpakasal siya sa isang lalaking foreigner if hindi pumapayag yung batas ng bansa ng foreigner na makuha ng babaeng asawa ang citizenship ng lalaking foreigner. Otherwise, mauuwi tayo sa sitwasyon na yung babaeng Filipino ay mawawala ng citizenship. Kasi hindi na siya Pilipino dahil may asawa na siyang foreigner at hindi rin siya pwedeng maging foreign citizen dahil bawal sa batas ng bansa ng foreigner na maging citizen ang asawang babae. Sa madaling salita, under the 1935 Constitution, para mawala ang Filipino citizenship ng babaeng Pilipina nag-asawa ng foreigner, kailangan may ebidensya na pumapayag yung batas ng bansa ng foreigner na pwedeng maging citizen ang asawa nilang babae. Ito yung ruling ng Supreme Court sa kasong Villando versus House of Representatives Electoral Tribunal kasi hindi ipinakita ng petitioner ng batas ng China kung saan sinasabi na ang asawa ng Chinese citizen ay automatic na magiging Chinese citizen na rin.
Sa kaso ni Joey Uy, sinabi niyang hindi porket nag-asawa ang nanay niya ng Chinese citizen, Chinese citizen na din ang nanay niya. Kasi hindi naman daw nagpakita si Benny Abante ng kahit anong batas mula China na nagsasabing ang asawa ng Chinese citizen ay Chinese citizen na rin. Kaya ayon kay Joey Uy at sa kanyang abogado na si Attorney Gialogo, si Joey Uy ay natural-born Filipino ayon sa paragraph 5 section 1 article 4 ng 1935 Constitution. Unang-una, maling sabihin na nawala ang Filipino citizenship ng mother niya nung magpakasal sa father niya. Yes. Kasi ang batas natin at that time, may nakalagay naman talaga na gano'n, pero hindi yun automatic. Mangyayari lang yun na mawawala ang Filipino citizenship kung sa batas ng China ay binibigyan siya ng Chinese citizenship. Wala naman pong gano'n. Pero ang susunod nating tanong is, paano naging natural-born Filipino si Joey Uy kung 5 years old na siya nung naging Pilipino ang kanyang tatay? Ayon kasi sa Section 1, Paragraph 2, Article 3 ng 1973 Constitution, Filipino citizens are those whose mothers and fathers are citizens of the Philippines. Sa kaso ni Joey Uy, since Pilipino na ang kanyang nanay at tatay nung effective na ang 1973 Constitution, it means Pilipino na rin si Joey Uy. At hindi lang ako ang may sabi nito. In fact, ito rin ang ruling ng Supreme Court sa kasong Kabaling Mao versus Fernandez kung saan sinabi ng Supreme Court na yung mga anak ng Filipino mothers automatically become Filipino citizens upon the effectivity of the 1973 Constitution. So granted na Pilipino nga si Joey Uy under the 1973 Constitution. Pero siya ba ay natural-born Filipino? Para masagot natin yan, alalahanin natin na ayon sa Section 2, Article 4 ng 1987 Constitution, natural-born Filipino din yung mga pinanganak bago mag-January 17, 1973 mula sa mga Filipino mothers at nag-elect ng Filipino citizenship upon reaching the age of majority. So ang tanong natin, nag-elect ba ng Filipino citizenship si Joey Uy upon reaching the age of majority? Kung si COMELEC Chairman George Garcia ang tatanungin natin, sabi niya hindi daw nag-elect ng Philippine citizenship si Joey Uy. So si Joel Uy, he did not elect to be a Filipino when he was 18 years old? That is a matter to be decided by a higher court, but as far as the COMELEC's findings is concerned, walang election, ma'am, of Philippine citizenship. Para masagot natin yan, kailangan nating itanong kung ano ba yung ibig sabihin ng pag-elect ng Filipino citizenship upon reaching the age of majority ayon sa 1935 Constitution. Sa kasong Prescott versus Bureau of Immigration, merong dalawang klase ng election ayon sa Section 1, Paragraph 4, Article 3 ng 1935 Constitution. Yung una ay yung formal election ayon sa Commonwealth Act No. 625 at yung informal election. Ayon sa Section 1 ng Commonwealth Act No. 625, para magkaroon ng formal election of citizenship, kailangan magsagawa ng affidavit yung applicant na gusto niyang maging Pilipino at isubmit ito sa nearest civil registrar. Kasama sa affidavit ng applicant ay mag-oath ng allegiance sa Constitution ng Pilipinas. Kapag sinabi naman natin informal election ng citizenship, ito yung mga actions na nagpapakita na pinipili ng isang applicant ang Filipino citizenship. Ayon sa kasong Co versus House of Representatives, ang mga halimbawa ng mga actions indicating informal election ng Filipino citizenship ay ang mga sumusunod. Nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas, kumuha ng mga exam na may requirement ng Filipino citizenship at pagboto, among others. Sa kaso ni Joey Uy, kahit na Pilipino ang kanyang nanay at Chinese ang kanyang tatay nung siya'y pinanganak, nagkaroon na rin daw siya ng informal election as a Filipino citizen. Kasi registered voter siya, paulit-ulit siya na-elect sa public office at nagpakilala siyang Pilipino all of his life. Kaya para kay Joey Uy, mali ang desisyon ng COMELEC na bawiin ang kanyang proclamation as the representative of the 6th District of Manila. Pero supposing na dineclare ng Supreme Court si Joey Uy na hindi natural-born Filipino, ang tanong, dapat bang umupo si Benny Abante bilang representative ng 6th District of Manila dahil siya ang nakuha ng second highest votes? Ang posisyon ko dyan, hindi siya pwedeng umupo. Dati, ang prevailing decision ng Supreme Court ay yung kasong Halos-Hos versus COMELEC kung saan sinabi ng Supreme Court na kung certificate of candidacy ng isang candidate for elective office ay void ab initio or walang bisa, ibig sabihin hindi siya naging candidate from the very beginning. At yung mga bumoto sa kanya are considered stray votes o ligaw na boto kaya hindi yun counted. In effect, yung kandidato na walang bisa ang certificate of candidacy ay hindi pwedeng manalo sa isang eleksyon. Kaya, yung qualified na candidate na nakatanggap ng highest number of votes ang tatanghaling panalo sa elections. This is known as the second place rule.
Pero, noong June 2025, inabandon na ng Supreme Court ang second place rule pagdating sa mga local elective officials. Sa kasong Mangudadato versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na kapag ang certificate of candidacy ng isang candidate ay na-cancel after he takes oath of office, the rule on succession under the local government code ang masusunod. Ang reason dyan ay dahil ang second place rule ay minamaliit ang choice ng people sa bawat election at hindi pwedeng pilitin ng korte ang mga botante na tanggapin ang taong hindi nila pinili bilang kanilang representative. Kasi regardless kung qualified yung candidate na nakakuha ng second highest votes, the bottom line is hindi pa rin siya pinili ng kanyang constituents. At unfair din naman sa part ng mga bumoto sa highest winning candidate kung hindi bibilangin ng boto nila kasi wala naman silang idea kung qualified nga ba o hindi yung kandidatong binoto nila. Ang alam lang nila ay yung taong bonoto nila ay nakalagay sa balota. Although ang abandonment ng second place rule ay ina-apply sa local government official, walang dahilan upang hindi ito i-apply sa national election, particularly sa election ng district representatives. Kaya I submit na kahit ideklara ng Supreme Court na hindi Pilipino si Joey Uy, hindi pa rin pwedeng umupo si Benny Abante bilang representative ng 6th District ng Manila. So kung hindi si Benny Abante, sino ang papalit kay Joey Uy bilang representative ng 6th District ng Manila, especially wala namang rule of succession pagdating sa mga members ng Congress? Well, ayon sa Section 4 ng Republic Act No. 7166, kapag may vacancy sa House of Representatives or the Senate, at least 1 year bago matapos ang kanilang termino, ang COMELEC ay magkakaroon ng special elections not earlier than 60 days at hindi tatagal ng 90 days mula ng vacancy. In this case, kung hindi makakabalik si Joey Uy bilang representative ng 6th District ng Manila, I submit na dapat magkaroon ng special elections para maghalal ng bagong representative ng 6th District of Manila. Kaya, in my opinion, hindi dapat umupo si Benny Abante bilang congressman ng 6th District ng Manila. That is our show for this week. Sana may natutunan kayo. If you like this video, please like, share, and subscribe, and session adjourned.